Hello guys, welcome back to our channel. This is Boy Ipon and today I'm going to present you a simple presentation about ng binili nating Robinsons Retail Holdings Incorporated, no, buying at least 100 shares of RRHI for a potential dividend play and a possible reversal play. So pakita ko lang po sa inyo yung resibo. So bumili ako ng around 100 shares at a 34.45 price. So ang total is 3,455 pesos, no? So, yan yung ating biniling RRHI. And also, just giving you a short update po sa ating portfolio. So, yung RRHI is around 8% po ng portfolio natin, no? So, nung bumili tayo ng around 34, umakita po yung presyo niya ng 35.55 and up na po siya ng 2.48% ngayon. Pero yun nga, possible na tumaas baba pa rin naman po yan, ano? Pero yun nga, I'm just giving you a short glimpse of our portfolio. And also, RHI is a potential dividend play din po, considering na constant na po yung paglaki ng pag-grow ng net income nila. So, 2024, nagbigay sila ng 5.25% na dividend. And also at 2025, nagbigay din sila ng 4.98% dividend. No? Parehong value ng dividend na binigay nila is around 2 pesos. So, nag-iiba yung yield, depende po sa presyo ng share. No, pero yung binigay nilang dividend, constant po siya ng 2 pesos. Ayan, pinamimigay nila 2 pesos, 2 pesos. Kung mapapansin nyo rin dito, noong 2023, 2 pesos din yung binigay nila, pero 3.81 lang ang labas. Gawa nga po ng medyo mas mataas yung presyo ng RHI nung mga panahon na yon. So, mas bumababa yung presyo ng share, tumataas yung yield. Pero yun nga, no, medyo constant na tayo sa 35. So, mga around ang computation ng future nito sa 2026, kung magbibigay man sila sa May, is nasa 5%. No, yun yung base sa computation natin. And also, why I'm buying this stock is because of the possible price reversal play and a very cheap valuation. Napakamura po kasi ng RHI considering that it's on a discount, no? Pero yung profits nila or yung earnings are increasing and going back pre-pandemic na po, no? So, tumaas na talaga yung net income nila. So ito yung possible reversal play. We have a descending triangle. Alam naman po natin sa mga magagaling mag-trade diyan, no? Although hindi po ako talaga trader, no. If you see a descending triangle, no, makikita nyo, no, medyo sumisikip na yung presyo niya dito, no. Sumisikip na yung presyo niya dito, no, at pag nakalabas siya dito sa triangle na yan, no, alam naman natin na ang triangle na to is a reversal triangle, no? Sa mga magagaling mag-trade, no? Inuulit ko po, hindi po ako magaling mag-trade, pero sa tagal-tagal din naman po natin tumitingin ng chart, no? Pag nakita tayo ng ganyan triangle, medyo we are on a lookout. So also, TradingView suggests, no, yung mga analyst rating nila dito. Yung TradingView po, yan po yung dyan kayo makakita ng mga charts, charts, and mga possible na mga analysts, no, yung ina-analyze yung stock, and majority of the analysts said the Robinson Retail Holdings or RRHI are on a buy signal siya. And also, just to give you a short financial report, si RRHI medyo lang namang mataas yung utang niya, no. Ang debt to equity ratio niya is around 55%. Dahil po mataas yung kanyang short-term liabilities, no? Medyo may babayaran siyang utang on the next 12 months na medyo malaki. Pero posible din po yan na bumaba na, no? Pero yun nga, hindi maganda na ang utang mo ay mas malaki sa equity mo, no? So, mas mataas ng 5% sa equity yung utang niya, yung debt to equity ratio, which is dapat ang debt to equity ratio nasa around 30 to 40% lang para medyo healthy or mas lower. Pero yun nga siguro, they are consistently expanding their stores, no, para magkaroon sila ng footprint sa bansa sa saan mang saan man panig ng Pilipinas. So also the stability and growth payments, no, stable dividend, RHI dividends per share has been stable in the past 10 years, and growing dividend, no, RHI dividend payments have increased over the past 10 years. So pataas yung dividend nila, no. So we're not just betting on the possible reversal ng presyo, we're also betting on the dividend. So, two birds in one stone. And also, we have this news report from Philippine Star. Between January and September daw, ang net sales ng RRHI jumped by 5%.
as the company saw same-store sales growth settle at 3%. And also, RHI said it has managed to keep sales up through efficiency effort, although challenging times ng 2025, nagawa pa rin nilang itaas yung sales nila, no? And also, between January and September, at alam naman natin, ang sales talaga ng mga malls ay bumabanat kapag last end quarter na ng year, kapag namimili ng mga pagkain, namimili ng panghanda, no? Namimili ng mga medyo pangregalo yung mga tao, medyo mas umi-increase yung sales kapag fourth quarter na ng taon. So, kung napatasan nila yung sales nila ng first 9 months, wala pa yung Christmas season, medyo mas tataas pa to, no? Providing a positive sales report in this coming first quarter ng 2026. And also, ina-analyze ko rin, no, para sa alaman ng lahat, yung some of the retail company business, katulad nito, Costco Capital, which is, sa pag-alam ko, this is SNR, no? And also, I bought some of its stock din, no? Ito si SNR. Nakita niyo naman, green pa sa green, and also the Keepers Holdings. Ito yung nagbibenta ng mga wine. Namili rin ako ng minimum lang naman po dito sa mga stock na to. So, ito rin yung tinitignan natin, no? Ng mga stocks regarding po sa retail industry. So, yun lang po, no? In the next report, iba-vlog ko tong mga to. And yeah, I'm just going to keep track on what's happening on RRHI and give you additional reports sa mga incoming vlog. So please don't forget to subscribe and hit the like button and notification para at least kung ano man yung i-vlog natin dito sa channel, makareceive kayo ng notification at magkaroon kayo ng pagkakataon na mabasa man lang, no? Kasi syempre, research takes time, no? So kung posible na mabigyan natin kayo ng recent research or recent news, mahalaga yon para sa inyo. So yun lang po, guys. I hope you like this video and thank you for supporting this channel po by watching. Have a nice day and God bless po sa inyo.